Isang plakado at magandang hair transformation na naman po pala yung nagawa natin. And for today's video ay magbibigay ako sa inyo ng mga another tips and technique kung paano yan ma-achieve. Ang pinagawa nga po pala sa amin ni client is reband color plus miracle treatment. At sa video ito ay i-share ko sa inyo yung tips and technique at mga procedure kung paano ko yan na-achieve. Kaya naman kung salon owner ka, hairdresser ka, or future hairdresser at nais mo matuto about sa hair creation or hair transformation, just keep on watching dahil may mga ibibigay ako sa inyo mga tips and technique kung paano nyo yan ma-achieve. Ito nga po pala yung hair status ni client bago siya magpagawa sa amin. At kung mapapansin nyo naman, may pagka-dry or may pagkaganit talaga yung hair ni client bago siya magpagawa sa amin. Kaya naman sa ganitong klase ng hair status is proper analysis po ang kailangan nating gawin. At dito nga sa part na to ay nagsimula na ako mag-section ng hair ni client at nag-apply na ako dyan ng rebanding cream number 1. Ang una ko nga palang in-applyan sa hair ni client dito is yung pinaka-regrowth part niya o yung pinaka-bagong tubo or yung medyo matibay na hair. Kaya naman kung mapapansin nyo yung ina-applyan ko dito is mga nasa around 3 to 4 inches lang ng hair niya. Kaya naman ang focus lang natin dito is yung pinaka-bagong tubo or yung medyo matibay or makapal yung hair strand. Dahil yung lower part ng hair ni client ay rubberized or ngarag na ay kailangan hindi natin itong babarin ng gamot ng matagal or hindi muna natin kailangan ibabad. Ang kailangan nating i-focus dito is yung pinaka-regrowth part or yung mga hair na kulot-kulot or buhaghag. At syempre kailangan nyo din tandaan na the moment na mag-a-apply kayo ng rebanding cream number 1 is half inch away from the scalp. In other words, wag po natin itong agad isasagad sa anit ni client. And regarding naman po sa pag-sectioning ng hair ay kailangan po proper po talaga or maganda yung pag-sectioning natin or medyo maninipis. Dahil sa pag-section po, dyan din po natin makikita yung ganda ng reband natin dahil kailangan proper po tayo pag-apply. Dahil through application po, may mga hair strand po talaga tayong hindi na-a-applyan or hindi nalalagyan ng gamot na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng back job or pangit na gawa. Basta sundan nyo lang naman yung proseso or procedure kung paano ko yung ginagawa and for sure ma-achieve nyo din yan sa mga future clients nyo. And regarding naman po sa pagbababad ng hair, nakadepende po ito palagi sa hair status or hair strand ng mga clients namin. Usually, nagbababad kami ng hair sa mga client namin ng 40 to 45 minutes. After 40 to 45 minutes ay nagre-reapplication ulit kami ng gamot. Ang purpose po ng reapplication is to make it sure na lahat ng hair strand ni client is maa-applyan evenly. Dahil sa first application, may mga hair strand po talaga tayong hindi na-applyan or hindi nalalagyan ng gamot na nagsasanhi ng pagkakaroon ng back job or pagkakabuhaghag ng buhok. Kaya naman, kami pag nagre-reband kami, usually inaabot kami ng 2 to 3 times na reapplication. Kaya naman regarding sa pagbababad ng hair, minsan umaabot kami ng 2 to 3 hours. At sa hair status nga pala ni client, more than 2 hours ko po iyang nababad. After 2 hours kong mababad at ma-reapplication ng 2 times, dito naman ako nag-apply ng gamot sa lower part ng hair ni client or papababain ko na yung gamot. At kung mapapansin nyo naman, nag-spray water ako dito sa hair ni client nang sa ganun ay maproteksyonan yung hair ni client sa pangarag or pagkakaroon ng rubberize. Dahil alam nyo na yung lower part ng hair ni client is ngarag or rubberize or dry. Kaya naman malalang spray water ang kailangan dito para hindi sa ganun mangarag or mag-dry kagad yung hair ni client the moment na malagyan ito na rebanding cream number 1. Kaya naman malaking tulong talaga ang pag-spray water sa hair ng mga client bago tayo mag-apply ng gamot. Kumbaga yung gagawin natin dito is papababain lang natin yung rebanding cream number 1 na in-applyin natin sa upper part at ibababa natin sa lower part ng hair ni client. Kumbaga parang mariretouch lang natin yung lower part ng hair ni client. Kailangan itong gawin nang sa ganun maging maganda yung resulta ng hair ni client or hair transformation na gagawin natin. Kaya naman malalang spray water talaga yung paggawa ko dito o yung paglagay ko dito nang sa ganun ay mas maging smooth ang pag-apply natin or yung application natin. At ang reapplication nga po pala o yung pagbababa ng gamot sa lower part ng hair ni client ay umaabot lamang po kami ng 20 to 30 minutes na pagbababad at hindi natin ito kailangan babarin ng matagal. Kaya naman kailangan mabilisan din talaga yung paggawa natin o yung pag-apply natin dito. Then ito na nga pala yung matapos kong ma-applyan yung hair ni client or ma-reapplication or mababa yung gamot sa lower part ng hair niya. After ko nga pala mababad yung hair ni client, binanlawan na din namin after namin banlawan at binlow dry na namin at ito na kagad yung naging resulta ng hair ni client. At kung makapansin nyo naman, nag-straighten or nag-flatten na kagad yung hair ni client even wala pang hair iron. At dito sa part naman na to ay hini-hair iron ko na or pinadaanan ko na ng plancha yung hair ni client. And regarding naman po sa paggamit po ng right heat temperature ng hair iron ay nakadepende po ito sa hair strand ng mga clients nyo. Pag nakikita nyo kumikintab yung hair ng mga client nyo habang pinaplancha nyo sila, ibig sabihin po nasa right heat temperature lang po yung gamit nyo. Pag nakita nyo naman pong natututong yung hair ng mga client nyo habang pinaplancha
dyan yung hair nila, ibig sabihin po, overheat temperature po ang gamit nyo at kailangan nyo lamang po itong babaan. Dito nga pala, hindi ko na din napakita sa inyo kung paano yung proseso ko ng pag-hair iron. Basta ni layer by layer or section by section lang din naman yan. At ito na nga pala, nung matapos kong ma-hair iron yung hair ni client ng 100%. At kung mapapansin nyo na, napakaganda na ng resulta, napaka-soft, napaka-shiny, napaka-healthy, at napaka-bouncy. Kumbaga, first process pa lang ay plakado na kagad yung naging resulta. Kumbaga, wala pang treatment yan, maganda na ang result. After nga pala nyan, ay magpuproceed na tayo sa pag-apply po ng hair colorant. And sa pag-apply nga po pala ng hair colorant, selection ko lang yung hair ni client into 4 sections. Dahil sa prosesong ito, mas mapapadali or mas magiging madali yung proseso ng pag-apply nyo sa hair ng mga client nyo. Bali kung mapapansin nyo dito, ang unang a-applyan ko lang dito yung pinakabagong tubo or yung sa pinaka-upper part or pre-application yung ginagawa ko. Big sabihin ng pre-application, yung baga parang yung mga unahan lang muna yung nilalagyan ko nang sa ganun hindi mahirapan sa pagsa-sectioning o pagle-layer ng buhok. Kasi may mga times na the moment na ni-layer by layer kagad natin yung hair ni client, napakahirap suklayin or napakahirap i-section. Unlike kung nag-pre-application tayo gaya nito lang ginagawa ko, mas madadalian tayo mag-section ng hair. Kumbaga sa prosesong ito, may iwasan natin magdikit-dikit yung mga hair strand ni client sa dulo or sa lower part. At alam kong kung baguhan ka pa lang, for sure, at kung hindi mo pa alam to, malaking tulong or malaking bagay yung ganitong technique or yung ginagawa. Lalong-lalo na sa pagsisection ng hair, napakahirap talaga, lalo na pa mag-a-apply tayo ng rebonding cream number 2 or hair colorant, napakahirap talaga magbuhol-buhol or ayusin ng mga hair strand na nagdikit-dikit. At sa prosesong ito, may iwasan nyo yon yung ganong proseso. At for sure, kung baguhan kayong hairdresser, ay makaka-relate kayo sa mga sinasabi ko, or kung matagal man kayong hairdresser or gumagawa ng ganitong proseso, for sure, alam nyo yan. Basta right after kung mag-pre-application sa pinakaunahan ng hair ni client, ay binaba ko na din ito sa kanyang lower part ng hair niya. At binabad ko nga po pala yung hair colorant sa hair ni client ay inabot lamang po ako ng 45 minutes up to 1 hour. After 45 minutes to 1 hour po ay magpuproceed na din tayo sa pagbabanlaw at pagbo-blow dry. At kung mapapansin nyo naman habang bino-blow dry ko pa lang yung hair ni client at nag-straighten at nag-flatten na din kagad yung hair niya. May mga nagtatanong nga po pala, usually pa nag-hair colorant talaga kami ay hindi na din ako gumagamit ng rebonding cream number 2. Dahil pag nag-apply tayo ng rebonding cream number 2 after nito ay maaaring madurog or mangarag pa yung buhok ni client. Kaya minsan hindi na talaga kami nag-a-apply ng rebonding cream number 2. Lalo na kung dry or ngarag or rubberize yung buhok ni client. Kaya naman after ko ma-blow dry ng 100% yung hair ni client, magpuproceed naman po tayo sa pag-a-apply po ng miracle treatment or yung Brazilian treatment na ginagamit natin. At kung mapapansin nyo naman, after pa lang naman yan, maganda na yung ringing resulta ng hair ni client. By the way, hindi ko na din pala napakita sa inyo yung proseso ng pag-apply namin ng miracle treatment. Dito, nagbo-blow dry na kami dyan. Hindi ko na napakita kasi nalobat yung phone ko. Basta kung gagamit man po kayo ng miracle treatment, kailangan lamang po ay nasa open air or open area po kayo. Kumbaga, nasa open space po kayo, hindi kailangan sa kulob or nasa loob ng salon. Dapat may open area po talaga kayo ng pag-a-applyan. At kung mapapansin nyo naman, after ko palang ma-blow dry yung hair ni client ng 100%, after na miracle treatment, straighten at flatten na din talaga kagad. After ma-blow dry, pinadaanan ko lang ng hair iron yung hair ni client at ito na po kagad yung naging resulta. Kung mapapansin nyo, super smooth, super shiny, super silky, bouncy and straight talaga yung hair ni client. Achieve na achieve talaga yung hair na malakpang commercial. Kumbaga, achieve natin yung hair fantasy. Ganun. Kaya naman sa lahat na nangangarap na gusto din ma-achieve yung ganyang kagandang hair, sundan nyo lang yung proseso or procedure na ginagawa namin. At syempre, malaking tulong dyan yung mga hair products na ginagamit namin sa hair ng mga client namin, especially ang miracle treatment. Ang miracle treatment na maaari nating ma-avail sa ating black app at orange app. At kung mapanood nyo man po ito sa aking blue app account, ay ilalagay ko na lang po yung link ng product sa comment section or caption. Don't worry, available po yung mga products na ginagamit po namin Luzon, Visayas at Mindanao. Make sure din po na magbasa or manood po muna kayo ng mga sample tutorial video kung paano po siya gamitin. At syempre, manood or magbasa po din po kayo ng mga sample review ng product bago po kayo mag-check out. At pwede nyo din po ako i-add or i-PM nang sa ganun masama ko po kayo sa ating official GC Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman, lubos talaga kami nagpapasalamat sa mga client or sa mga kapwa ko hairdresser na nagtitiwala sa amin. Dahil araw-araw po kami nagbabalot ng mga pa-orders. Kaya naman kung na-inspired ka or may natutunan ka sa hair transformation na ginawa namin, wag mo naman kaming kalimutan na i-follow. And thank you so much for watching and see you in my next vlog.